So hello mga kamital, isang magandang araw po sa inyong lahat o magandang gabi kung saan man kayong bansa ngayon naroroon. So andito na namang muli si Bamski Vlog upang magbabahagi na naman sa inyo ng dagdag kaalaman, dagdag idea. Ito'y patungkol kung paano mag-calculate ng ating board feet. So marahil mga kamital ay palagi na ninyo itong naririnig ang board feet. So ito ay pinag-uusapan natin ngayon ay sa kahoy. Ito ay nire-request din sa akin kaya pagbigyan natin yung mga request ng ating mga taga-subaybay. So shout out sa iyo dyan sa mga nag-request nito. So kung wala pa kayong idea sa pag-calculate ng ating board feet, kung sakaling kayo ay nagpapagawa ng inyong bahay at medyo lilito kayo sa inyong mga budget dahil hindi nyo alam kung paano mag-calculate, lalo na kung gagawa kayo ng bahay na kahoy or kahit sa concrete ay gagamit pa rin kayo ng kahoy dahil sa gagawa kayo ng mga damba or yung ating mga forma, so gagamit pa rin kayo ng kahoy. So kasama yan sa ating budget. So dito mga kametal at ituturo ko po sa inyo kung paano mag-calculate ng ating board feet. So bago tayo magsimula mga kametal, kung baguhan pa lang kayo dito sa aking YouTube channel at hindi pa kayo nakapag-subscribe, ay i-subscribe nyo na yan at i-click yung ating notification bell para updated kayo lagi sa ating mga bagong videos na upload. I-share nyo na rin at i-like para makatulong naman itong ating video. So tara na mga kametal, start na tayo. So ito yung ating example mga kametal. Itong ating board feet. Ilan ba yung sukat ng ating isang board foot? So yung sukat ng ating isang board foot, 1 board foot. So yan yung ating 1 inches yung kapal, 12 inches yung lapad, at 12 inches naman din yung haba. Yan yung ating equivalent sa ating board foot. So kung susumahin mo yan mga kametal, yung ating 1 inches times 12 inches times mo din dito sa ating haba na 12 inches is equal to 144 inches squared. Yan, puro inches yan. So kung i-convert natin itong ating 12 inches sa feet is 1 foot. So kung i-convert natin yan sa 1 foot, ay ang kinalalabasan yan is 1 board foot. So sa pag-calculate ng ating board feet mga kametal, halimbawa mayroon akong ginawa ditong 2 inches yung kanyang kapal, 4 inches naman yung lapad niya, at meron din akong 10 inches na 10 feet na haba. So kung mag-calculate tayo ng ating board feet, so kailangan nating i-convert yung ating length sa feet. So mayroon ding dalawang process itong ating pagko-convert sa ating board feet. So dito tayo sa unang process natin. So halimbawa itong ating 2 inches, 4 inches at saka 10 feet. So ating i-calculate itong ating given numbers dito para makuha natin yung ating board foot. Ipapakita ko muna sa inyo yung ating formula sa ating board foot. So board feet is equal to thickness times width times length. So itong ating thickness, ang unit nito is inches. Sa width natin is inches din. So dito sa ating length is feet. So kadalasan naman kapag bumili tayo ng kahoy, yung sukat ng ating kahoy na bibilhin sa haba, yung unit niya is by feet. So dito sa kanyang thickness at saka sa kanyang width ay sa inches. So bibili ka ng kahoy na 2x4 by 10. So yung 10 is 10 feet.
Yan na yung ating formula. Para makuha natin yan, ang ating feet, i-divide natin yan sa 12. Yan. Kung saan ba yan nakuha yung ating 12? So yung itong ating 12, ang equivalent sa ating 1 feet is 12 inches. So lagi yang 12 nakadivide sa ating mga given dito. So i-calculate natin ito mga kamital. So 2 times 4 inches ang mga unit niyan times 10 feet. 10 feet. Yan, isa lang basta feet. So equals 80. I-calculate nyo lang dyan mga kamital. So i-divide natin yan sa 12. Yan, yung answer niya is 6.6 board feet. Yan. Yan na yung kanyang board feet. So hindi ko lang alam kung magkano ngayon yung ating isang board feet sa kahoy. Example, yung ating bawat isang board feet is 25 pesos. So estimate ko lang yan. So i-multiply nyo lang yung 6.6. So 6.6 times 25 pesos. So 165 pesos yung ating isang 2x4 by 10 feet. So dito tayo sa pangalawa mga kamital, yung sinasabi kong pangalawa. Kunyari gusto nyong inches lang lahat yan, i-calculate nyo sila sa inches. So itong 10 feet, i-convert mo yan sa inches. Ilang inches ba yung ating 10 feet? So yung ating 1 feet is equivalent to 12 inches. So yung 10 feet, i-multiply nyo lang yan sa ating 12 inches. Yan. So 10 times 12 equals 120 inches. So yan. So magiging 120 siya dito, inches. So sa pag-calculate nyan, ganito lang. 2 times 4 times 120. Gumamit tayo ng unit na puro inches is equal 960. So para makuha ninyo ang board foot, itong ating 144, i-divide natin dito sa ating sa baba. Divide natin yung 960 sa 144 inches squared. Yan. Kasi 12 times 12 is 144. So yung answer niyan mga kamital is 6.6 din. Board foot. So ganun lang. Parehas lang yung kinalabasan nila. Pero para hindi kayo malito, i-multiply nyo na kagad itong ating gagamitin na 10 feet. So meron kasing iba na nahirapan sila kung ilan ba yung inches yung feet. Nagdala sila ng mga meter. So ang alam na nila yung ating inches. So pwede rin kayong gumamit ng inches pero i-divide nyo sa 144. So kung sa feet naman, i-divide nyo sa 12. So ganyan lang mga kamital yung ating pag-calculate ng ating board foot. Kung bibili naman kayo ng 15 piraso na sukat na 2x4 by 120, so itong 6.6 i-multiply nyo lang sa 15 kasi isang piraso nitong 2x4 by 120 is 6.6 board feet. So bibili kayo ng 15 piraso, so i-multiply nyo yung 6.6 board feet para makuha nyo ang kabuang board feet ng 15 piraso. So 6.6 times 15, so equals magiging 99 board feet yan. So i-multiply nyo yan kung magkano yung isang board feet. So i-multiply natin yan sa 25 yung estimated price natin. So magiging answer niya is 2,475. So ganyan lang ang ating pag-calculate ng ating board feet. Kung sakali naman magsukat kayo ng volume, kung sakali ang isasahig ninyo ay yung kahoy, so susukatin nyo yung ating width ng ating bahay. Kung alin yung lalagyan nyo ng sahig na kahoy, susukatin nyo din yung length. So yung kapal ng gagamitin nyo na kahoy. For example ganito, yan,
Kunyari, ito yung kunyari mayroon kayong second floor at ang gusto nyo ilagay na sahig is yung ating kahoy lang. So sukatin nyo yung inyong lapad ng inyong sahig, kung ilan yung lapad nya. For example, 8 meter. Yan, 8 meter. At doon naman sa kanyang length is 8 meter din. Yan. So gagamit kayo ng, for example, 2 inch. Yan, 2 inch yung kapal ng inyong plywood. Yan. So i-calculate nyo na ng buo kung ilang board feet lahat yung gagamitin ninyo. So 2 inch yung kapal. So itong ating 8 meter, i-convert natin yan sa inches para magiging madali din yung ating pag-calculate sa pagkuha ng ating board feet. So ang 8 meter natin, pag i-convert natin yan sa inches, so yung ating 1 meter is equivalent sa 39.37 inches. So 8 times 39.37, so ito yung ating 1 meter. So 39.37, so equals 314.96 inches. Ayan. So dito naman sa ating length, para magamit nito ito ating standard na pagkuha ng ating board feet, so itong divide 12, so gagamit tayo ng feet dito. So 8 meter yung sukat ninyo, so i-convert din natin yan sa feet, yung ating 8 meter. So paano natin yan i-convert yung ating 8 meter sa feet? So yung ating 1 meter is equivalent sa 3.28 feet. So yung ating 1 meter is 3.28 feet. So itong 8 meter, i-multiply natin yan sa 3.28. So 8 times 3.28, so equals 26.24 feet. Yan. So meron na tayong given. So madali na lang natin i-calculate yung ating board feet, kung ilang board feet yan ng kabuuang sahig natin na magagamit na kahoy. So i-calculate natin yan. Yung kapal niya is 2 inch. So i-times natin dito sa ating width na 314.96 inches. Yan, inches na yan yung ating unit. So dito naman sa ating length is feet. So 26.24 feet. Yan. So equals, i-calculate lang dyan, ang resulta nito is 16.529.1008. So i-divide natin yan sa 12. O kahit ilan yung resulta dyan na ating makalculate, lagi nating i-divide yan sa 12 pag gagamit tayo ng feet. So kung inches naman yung gagamitin nyo, itong 144. So equals 1,377.42 board feet. So ang laki, no? So 1,377.42 board feet. Kasi makapal yung ating ginagamit na kahoy. So kung medyo namamahalan kayo, so i-multiply muna natin ito sa ating price na every board foot is 25 pesos. So times 25 is 34,435 pesos. Yan, pangsahig pa lang yan, hindi pa kasama yung kanyang doon sa ilalim na pang support. Diba? So mahal. So depende pa sa kahoy na inyong gagamitin. So yan. So meron ding iba na diretsong semento na lang yung kanilang gawin sa second floor. So palagay ko parang kakaunti lang naman yung diferensya kapag semento at saka sa kahoy. So marami ding nagsasabi na mahal daw yung kahoy. Pero ewan ko lang, depende din siguro sa kahoy na gagamitin. So kung medyo namamahala naman kayo nitong 34,000 mga kametal, so pwede kayong gagamit ng 1 inch lang na kapal. Yan, 1 inch kapal lang. Pwede na siguro yung 1 inch ang kapal doon sa ating second floor or isasahig ninyo sa inyong bahay. So i-divide nyo lang yan sa 2 para magiging i-divide sa 2 yan. So magiging almost 17,000 lang yan.
Itong ating calculation is 2 inch to, medyo makapal. So, i-divide nyo lang yan sa 2. So, kalahati din yan ng 34. Yung presyo ng inyong mababayad doon sa pagbili ninyong itong kahoy. So, ngayon mga kametal, kung 2x4 inyong gagamitin dito, so, paano ninyo malalaman kung ilang pirasong 2x4 yung mabibili nyo dito sa 8x8 meter? So, yung ating calculation doon sa ating 2x4 is 6.6 yung ating board feet sa isang 2x4. So, itong 6x6, divide natin dito sa 1,377 board feet. So, makikwenta na natin kung ilang piraso yung ating magagamit yung 2x4 by 10 kung yan yung gagamitin ninyo. So, okay. So, ganyan lang yung ating pag-calculate ng ating board feet, mga kametal. So, kung mag-calculate kayo ng volume, kung ilan yung resulta nitong volume ninyo, kung ano yung kahoy na bibili nyo, kunyari gagamit kayo ng 2x4 kagaya nito, i-calculate nyo kung ilang piraso yung 2x4 na magagawa dito sa 1,377 board feet, i-divide nyo lang dito sa ating 6.6, which is ito yung ating isang buong 2x4 by 10. Yan. Kung 2x2 naman, sukuhanin nyo muna yung board feet sa 2x2. Yan. Kung 2x6, kuhanin muna ninyo yung board feet ng 2x6 at i-divide nyo dito sa total ng inyong natutal na board feet sa buong bahay na inyong sasahigan ng kahoy. So, yun lang mga kametal. I hope mayroon kayong natutunan dito sa video na ito at I hope maliwanag sa inyo ang aking mga explanation at nagkaroon sana kayo ng idea. So, bago tayo magtatapos mga kametal, at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like at i-share nyo na rin yung ating video para makatulong doon sa iba, at huwag kalimutan yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga bagong videos na i-upload. So, yun lang mga kametal at maraming salamat sa inyong lahat. God bless. So, bye-bye.